Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. And Libra, pasensya na, ganun pa rin ang aking pagpipili ng cards for you kasi hindi pa rin magaling ang kamay ko. And don't worry, as I've said yesterday then, no, na yung intentions are the same. During meditation, before the reading, meditation, upon discards, no? Ganun pa rin ang intention natin na this is for your daily guidance. Okay? This is for your daily gabay. Kung anong ibibigay ng divine sa atin na cards, then that is the gabay for you. So, we have 10 of Wands. Okay, Libra. Kung nakikita ninyo, 'di ba, parang hirap na hirap siya. Dami niyang bitbit, no, sa balikat niya, sa likod niya. Nahihirapan siya, malayo pa yung pwedeng pupuntahan niya or malayo na yung pinanggalingan niya. Pero nahihirapan na siya. So, this could be your situation. No? For some of you lang, kasi hindi naman talaga lahat magre-resonate. So, maaaring ang iba sa inyo, ganito na ang inyong sitwasyon. You are in a situation na napapagod na kayo, nahihirapan na kayo, nai-stress na kayo, 'di ba? And pupuwede na ang iba sa inyo rito talagang pupuwedeng ano 'to, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo. Puwedeng hirap na nga kayo sa pamilya, hirap pa kayo sa trabaho, puwedeng gano'n. Or pupuwede rin naman na sa trabaho lang ito, 'di ba? At pagdating naman sa pamilya, kahit papaano nakakabawi naman, 'di ba, na hindi na gano'n ka problemado. But for some of you, no, let's say for example, trabaho ito, 'di ba? Pupuwedeng ayaw yung parang ano na hirap na kayo sa trabaho niyo, 'di ba? Pupuwedeng sobra-sobrang dami yung task ninyo, maaaring loaded talaga ang kayo sa trabaho or pupuwedeng alam mo yun, wala ka ng oras para sa sarili mo kasi ang daming tinatambak na trabaho sa'yo, puwedeng gano'n din ang ganap diyan. So, possible din, Libra, na ang iba sa inyo, baka kayo ay, kung sa pamilya naman ito at hindi sa trabaho, pupuwedeng ang dami mo ng obligasyon, responsibility sa bahay at lahat ikaw, 'no? Pupuwedeng gano'n kaya parang iniisip mo na, "Ako lang bang tao rito?" 'Di ba? So, kung ano man ang ano nagpapahirap sa inyo, you're going to put an end to that, 'no? Maaaring iisipin ninyo sa ngayon na tama na, this is enough, 'di ba? So, pupuwedeng igi-give up mo na 'yan or pupuwedeng mag-aano ka na, maghahanap ng katulong, puwedeng gano'n or baka makikiusap ka sa mga kasamahan mo na tulungan ka, 'no? Puwedeng may gano'n. So, what else? We have the Queen of Wands, ayan. So, si Queen of Wands napakaganda rin na energy nito kasi, ang iniisip niya pag-asenso, 'di ba? Pagmo-move forward sa buhay. At kung ano man yung iniisip niya na kung anong ini-envision niya sa sarili niya na gusto kong maging ganito or ganyan, gagawin din niya ang lahat, 'no, para matupad niya 'yon. Gagawin niya ang lahat para, makamit niya 'yon. So, anuhin niya, gagawin niya ang lahat, 'no. She's going to do anything and everything in her power to make it happen, kung ano man yung pinapangarap niya. So, maaaring ngayon, yun ang i-embody ninyong energy, energy ni Queen of Wands. Gagawin ninyo yung lahat, 'di ba, para ma-achieve mo kung ano man yung iniisip mo. So, we have King of Pentacles at pupuwede 'no, na pagpapayaman, pag-prosper sa buhay, pag-thrive sa buhay, ang maaaring ano ninyo, focus ninyo sa ngayon. Maaaring yun ang pagsisikapan ninyong makamit, 'no, sa buhay. Pupuwedeng gano'n ang ganap dito. So, si King of Pentacles, very successful na siya, 'no, sa kanyang money, career, and finances. Pupuwedeng meron na siyang maraming pera, maraming savings, maaaring nasa mataas na posisyon siya sa kanyang trabaho, maaaring sarili niya yung kumpanya,
'di ba? Or yung workplace, puwedeng gano'n. Or pupuwede rin na yung negosyo niya talagang booming, gano'n. Kaya nga sitting pretty siya, 'di ba? Very comfortable life ang meron si King of Pentacles. Kaya pupuwedeng gano'n na kayo. Now, for some of you, maaaring ganito na ang buhay ninyo. Or para din sa iba, baka magkakaroon pa lang kayo ng ganitong buhay. Baka ito yung pinagtatrabahuan niyo pa sa ngayon, 'di ba? Or pupuwedeng merong mga opportunity, pupuwedeng ikaw na ngayon ano, ang magbibigay ng opportunity sa iba para maging katulad ka din nila, katulad din nila ikaw, or pupuwedeng merong opportunity dito na dadating sa inyo para magkaroon kayo ng buhay na katulad ni King of Pentacles. So, depende 'no, sa inyong sitwasyon 'yan. So, we have the Ace of Swords. At magkakaroon na kayo dito ng clear path kung ano na yung tatahakin ninyo. For those of you na merong sitwasyon na katulad nito, na 10 of Wands, feeling ko related ito sa bawat isa. Si Ace of Swords kasi tagumpay ito, no? So, this is success energy. And yung tagumpay na to, tagumpay niya galing doon sa hirap na pinagdaanan niya. So, pwedeng ito. Maaaring magtatagumpay siya dito sa sitwasyon na ito na makakawala na siya, na makakawala ka na dito sa paghihirap na to. Mapagtatagumpayan mo din yan. Makakaalis ka din dyan na walang problema, 'di ba? You are not going to burn bridges dito with the people around you, yung bang maayos, no? Makakaalis ka sa sitwasyon na yan na maayos. Maaaring, ang iba sa inyo baka magra-resign sa trabaho kung sobra-sobra na ang trabaho, di ba? Pero no hard feelings, kumbaga, with the people na iiwanan mo. Yung ganun ba? So, you will be able to remove yourself from this burden. O kung ano man ang burdening situation na yan. Makakaalis ka dyan at magkakaroon ka ng clarity of thought na malalaman mo, makikita mo ngayon kung saan ka dapat papunta. Diba? Makakapili ka ng ibang path, no, na mapupuntahan mo na doon ka giginhawa, doon ka magiging relax, 'di ba? So, we have the 9 of Wands. Ayan, protection nito, no? Parang may pinoprotektahan ka or dinidepensahan ka. So, po pwedeng yung sarili mo dito, yung pinoprotektahan mo. 'Di ba? Kaya siguro ayaw mo na ng kung ano man ang nagpapahirap sa'yo dito, ayaw mo na yan. Gusto mo nang alisin ang sarili mo from that. Kasi you are protecting your peace, you're protecting your health. Kasi nga, kung sobra-sobra ng hirap, kunyari sa trabaho, 'di ba? Kung sobra-sobra ng pagod kayo lagi, 'di ba? So, ano mangyayari sa'yo? Pwedeng magkasakit ka, 'di ba? Wala pa, pwedeng masira pa yung relationships mo. Kasi kung puro trabaho, 'di ba? So, ang tendency, mapapabayaan mo, 'di ba, yung ibang bagay katulad na lamang ng relationship mo. So, mako-compromise yung ibang areas of life mo, 'di ba? Kaya maaaring 'yun ang poprotektahan mo dito. No? You are going to protect yourself and your relationships and other areas of life. Kaya mas pipiliin mong talikuran, no, kung ano man ang nagpapahirap sa iyo diyan. So we have the Knight of Swords, and you are going to change the course of your life. No? Sa ngayon, ng mabilisan. Si Knight of Swords kasi, ibig sabihin nito na this is a fast-moving energy. So po, pwedeng magmamadali ka dito or gagawan mo agad ng paraan kung ano man ang mga bagay na gusto mong gawa ng paraan na maayos. So, ito parang yung 10 of Wands na 'to parang hirap na hirap ka sobra na, 'di ba? Kaya maaaring magmamadali kang ayusin na ang sitwasyon na 'to. Gusto mo nang baguhin ang takbo ng buhay mo dito. Change is coming, for the better. Kaya good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.